Hindi ang home crowd ang naging problema ni Denver Cuello, kundi ang kanyang nananakit na kanang balikat matapos na may suntok ng hindi tama sa third round. Napuno rin ng headbutt at ilang nakakatakot na tagpo ang laban na ginanap sa harap ng libu-libong kababayan ni Meneses. Putok ang kilay ni Cuello na lalo pa nagpasama ng kanyang sitwasyon na bilang isang one-arm fighter. Gayunpaman, nagawa pa rin itakas si Cuello ang panalo na nagbigay sa kanya ng karapatang hamunin ang magwawagi sa WBC 105-pound championship ni Xiao Zhaozong ng China at Javier Martinez ng Mexico. Dito'y nangako si Cuello na ibubuhos ang lahat at iiwasang malagay muli sa peligro. Samantala, malaki naman ang paniniwala ni PTV Sports resident boxing analyst Attorney Ed Tolentino na hinog na si Cuello para sa isang legitimate championship bout. Pabirong kwento ni Attorney Ed, parang agawan si Scarborough Shoal ang magiging bakbakan kung si Chinese fighter Xiao Zhaozong ang makakabangga ni Cuello sa kanyang mandatory title challenge. Well, itong si Denver Cuello, palagay ko, tamang-tama na ang simpla niya para sa isang world title shot. At ayon niya kay Aljo Haro, hihintay na lamang nila ang manlalalo doon sa bakbakan para sa vacant WBC minimum weight title this coming October 27 against Zhong of China and Martinez of Mexico. Can you imagine? Kung yung si Zhong ng China ang mananalo, Philippines versus China ito, ay baka sa Scarborough Shoal ganapin ang labang ito. So, ito ang tinutumbok ni Denver Cuello. Kailangan na lamang magpahinga siya, recover from the shoulder injury he sustained dito sa kanyang huling laban kay Ivan Meneses. And I think isa lang yung WBC minimum weight title. And hopefully, thereafter, he can move up in weight and go for the ultimate fight against Roman Gonzalez of Nicaragua for the WBA Light Flyweight Championship. Ang 25-year-old na si Cuello ay galing sa siyam na magkakadikit na knockout victories bago tumagal ng 10 full rounds ang kanyang laban kontra Meneses kahapon. Para sa PTV Sports, Robert Belen, Telebisyon ng Bayan.